awit nito ay para sa mga Seventh-day Adventist. Because I would like that the Seventh-day Adventists will be brightening their lights throughout the world. Okay? Today, we are here for a nightly service with Brother Bo. A brother in Christ. A helper for Christ. And a warrior for Christ. Did you know that Brother Bo had been my worker when I was still the elder of Calatrava State Church? That's why I'm so happy to have this song for everybody. Brightens the corner. I hope that Brother Bo is lightning. He's showing the brightening shines to everyone. Okay. Wala. Let's start from the song. Be true, brighten the corner where brighten the corner where you are, brighten the corner where you are. Someone far from harbor, you may guide across the bar, brighten the corner where you are. Just a while that cloudy skies that you may have to burn, let not narrows help you anymore. Two and two, one hand alone, the Lord of you will cheer, brighten the corner. Brighten the corner where you are, brighten the corner where you are. Someone far from harbor, you may guide across the bar, brighten the corner where you are. For all your talent you may surely need a founder you clear the bright and morning star. Even when you're humble and the bread of life may feel, brighten the corner where you are. Brighten the corner where you are, brighten the corner where you are. Someone far from harbor, you may guide across the bar, brighten
that corner where you are. Someone far from harbor, you may guide across the bar. Brighten that corner where you are. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay mananalangin. Ama namin, nasa langit ka, sinasamba po namin ang ngalan niyo. Sa oras na ito, mahal naming Diyos, sa kabila ng karanasan sa buhay namin, sa buong sambahayan ni Brother Bokbok, salamat po ng marami sapagkat ngayong gabi, sa kabila ng pagkaulila, sa kabila ng pagdadalamhati, narito ang inyong anak na inyong pinili upang mangusap sa inyong mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan na nakatayo ngayong gabi. Nasa pamamagitan ng inyong mga salitay magbibigay inspirasyon at lalo namin kayong makikilala ang inyinawang karunungan at kapayapaan ngayong gabi, inyong ipagkakaloob at aming maranasan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. I've come this far to realize I needed God into my life. I was so blind, I didn't see. He was just there right next to me. God understands your fears. God understands your tears. God understands your needs. If you only come to Him, He is more powerful than anything in this world. Only God can heal your pain. God understands. I often ask, oh Lord, why me? These heavy burdens I cannot bear. I was so blind, I didn't see. He carried them so patiently. God understands your tears. God understands your fears. God understands your needs. If you only come to Him, He is more powerful than
this world. Only God can heal your pain. God understands. Now, dear Lord, I come to you. I give my life, please take control. All my sins that I have done, I gave them all, so take control. God understands your tears. God understands your fears. God understands your needs. If you only come to Him, He is more powerful than anything in this world. Only God can heal your pain. God understands. He is more powerful than anything in this world. Only God can heal your pain. God understands. Amen. Magandang gabi sa ating lahat, mga minamahal ko mga kaibigan at mga kapatid. Magandang gabi, Pastor. I would like to appreciate your goodness. Bakit ko sinabi na goodness? Sapagkat marami po sa atin ngayong gabi ay narito upang atin pong i-comfort ang pamilya na iniwan po ni Brother Bokbok. At syempre, ako po ay na-assign dito. That was 2006 and 2007. Hindi pwedeng makalimutan na kapag mayroong isang miyembro ng pamilya na pumanaw, basta nandito ako sa Romblon, ako ay pupunta talaga, sir. Isa yan sa aking tinitignan na ministry para po sa akin. Kasi maganda na tayo na mga anak ng Diyos, lahat tayo ay anak ng Diyos, mga minamahal ko mga kaibigan at mga kapatid, dumating man sa punto na ganito ang ating naranasan, dapat yung intimacy or bonding natin, yung pagsasama po natin, ay hindi po magbabago po yan. Sapagkat yan po ay mandato ng ating Panginoon sa bawat isa. So salamat sa mga awit natin pong narinig ngayong gabi. At yun po ay nagbigay sa atin ng lakas, ganun din, pananaw sa unahan na mayroon pong Panginoon na nagmamahal sa bawat isa. Ako po ay nabigla noong nag-post po si Ma'am Lumi sa kanyang Facebook. Ako ay nabigla doon. Bakit ito ay nakalagay dito? Julian. Ay, kilala ko si Bokbok doon ang, mataba pa siya doon sa kanyang picture doon. At ipinakita po sa aking napakagandang asawa. Sabi ko, eto si Bokbok, bakit ano nangyari? Ayun nga, no? Nagpahinga siya. Alam niyo mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, kagabi doon po ako sa isang serbisyo din na ganito. Kasi po mayroong namatay doon na ang nanay niya ay Adventist, siya po ay mag-Adventist na rin. Ang edad ay 24 anyos, na-graduate sa college at naging, ano na siya? Chemical engineer. Ang edad 24, mga minamahal ko mga kapatid. Subalit ang kamatayan ay dumating sa kanyang buhay. Nakakalungkot. Ay kanina
hinatid natin doon sa kwan. Ang ginamit ko na term, hindi po huling hantungan ha. Ito po ay pansamantalang kapahingahan. Bakit po? Probably, ilan sa mga gabi na ating pong narinig dito po na ang Panginoon ay darating, ang mga tao na namatay sa Kanya ay Kanya pong bubuhayin na magulit. That is what? That is hope, mga kapatid. Kaya hindi po ako gagamit ng projector. Ewan ko si Sir, siguro kung siya nagsalita dito, gagamit siya. O si Pastoriano. So, ito lang ang akin pong gagamitin ngayong gabi. Bible. At titignan natin ang ilang mga talata. At pakikinggan po natin ng maigi mga kapatid. Sapagkat ito po ang magbibigay sa atin inspirasyon. Ito po ang magbibigay sa atin kasiguraduhan. Kasi ito na ang nangyayari sa atin. Ay, nakaranas pa naman tayo ng itong COVID-19 pandemic. Ang daming namatay. Anong bansa ang number 1? US. Ayun ko ang Brazil. New Zealand. Pero may isang bansa dito sa Asia na hanggang ngayon walang record na merong namatay. Anong bansa yon? North Korea? Vietnam? No. So, ibig sabihin, ano ang mga tao doon? Disiplinado. No? Hindi ko naman sinasabi na tayo ng mga Pinoy ay suplado o di kaya pasaway. Hindi po. Nasa sa atin po yan. At tayo pa rin ang nakakaalam. But don't you know, mga minamahal ko mga kaibigan at mga kapatid, tayo po ay nilikha ng Panginoon na pantay-pantay. Nasa sa atin na yan. Kaya bibigyan natin ng isang senaryo, kasi dito po, mababasa natin sa Genesis Kapitulo 3, dito po nagsimula yung kasaysayan kung bakit ang mga tao, kagaya sa atin, ay nakaranas at makakaranas pa ng kamatayan kagaya kay Brother Bukbok. Bakit po? Ano sabi ng Panginoon? Anong palatandaan doon? Anong sinabi niya sa kay Adan? Sabi ng Panginoon, Adan, huwag kang kukuha o kumain sa isang kahoy doon na tumubo sa gitna ng sa garden ng Eden, mga kapatid. So, anong nangyari? Sinuway ba ni Adan o hindi? Sinuway. Anong medium na ginamit? Yung serpente, ahas. Sabi niya, Ikay, hindi ka naman mamamatay. Hindi ka mamamatay. Kain ka lang. No? Alam nyo ang istorya, mga minamahal ko mga kaibigan at mga kapatid. So doon nagsimula ang kasaysayan o ang issue patungkol sa kamatayan. Therefore, no one is excluded. Or no one is exempted, mga kapatid. Wala pong exempted po dito. Lahat po tayo ay kandidato po dito. Pero sasabihin ko sa inyo, that is not the end. Hindi po yan ang katapusan, mga kapatid. Bakit po? There is hope beyond grave. Dumating man sa punto ang kamatayan na sinasabi, hindi po yan ang katapusan sa ating pong mga buhay. Christ will be coming. Now, susundan natin dito ang sa aking sinabi sa inyo, susundan natin dito ang ilang mga talata. Ang sabi po dito sa Ecclesiastes Kapitulo 3, mga versikulo 1 at saka 2. Ang sabi dito, to everything there is a season, a time for every purpose under heaven, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to pluck what is planted. Anong ibig sabihin dito, mga kapatid? Ha? A time to be born and a time to die. Wow! Hindi ko kilala si Sir Bel, yung aming nakausap kanina dito na may edad-edad na siya, may isa siyang anak na doktor. Pero nagustuhan ko po ang kanyang sinabi. O, kwento sa amin. Nandito kanina si ex-mayor, si Mayor Forto. Talagang very courageous. Sabi niya, ay may sakit din siya dito sa kanyang kaliwang paa. Pero hindi siya natatakot. Kasi, ang sabi niya,
stage 3. Pag stage 4, yung sakit niya, yun pala pag lumabas yung anong bakterya ba yan or virus, naku, delikado na pala. Kaya sabi ng kanyang anak na doktor, tatay, yan na ang sinyalis na ganito na daw. Eh sabi niya, hindi ako natatakot. Ang edad ko naman ay 70 na. How about us? Na tayo po ay nag-edad pa lang ng 20 above. So titignan natin, pansinin natin mga minamahal ko mga kaibigan at mga kapatid, sapagkat sa gusto natin at sa hindi, darating ang kamatayan sa atin. Kaya ito ang sinabi po dito. Now, in chapter 11 sa Ecclesiastes, verses 6 to 8, ito po ang sabi po dito. Ito ay sa mga kabataan. Sabi niya, Rejoice, O young man, in your youth, and let your heart cheer you in the days of your youth. Walk in the ways of your heart and in the sight of your eyes. But know that for all this, God will bring you into judgment. Therefore, remove sorrow from your heart and put away evil from your flesh, for childhood and youth are vanity. Ano po ang tinutukoy po dito? Bakit po tayo binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na mamuhay na naayon sa kanyang prinsipyo? At iwasan po natin ang gumawa ng mga bagay sa harapan ng ating Panginoon na hindi po kaaya-aya, sapagkat hindi po yung gusto ng ating Panginoon. But I would like to tell you, mga minamahal ko mga kaibigan at mga kapatid, because of what? Freedom of choice. This is now the common denominator sa bawat isa sa atin. God is a respectful God to anybody. Kaya nasa sa atin yan. Pinalalahanan tayo ng Panginoon kahit dito sa sulat ni Haring Solomon. Kasi nakikita niya. So ibig sabihin, tatargetin natin, i-aim po natin yung naglikha sa mga tao. At walang iba, kundi ang ating pong Panginoon, mga kapatid. At dinagdagan pa dito, in chapter 12, verse 1, Remember now your Creator in the days of your youth, before the difficult days come, and the years draw near, when you say, I have no pleasure in them. So titingnan natin mga kapatid. Sino daw ang alalahanin natin? Yung naglikha. Yung ating tagapagligtas na walang iba kundi ang ating Panginoon na nabayubay doon sa cross. Ipinako sa cross, alang-alang po sa atin na mga makasalanan. Mga minamahal ko mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga, ang sabi niya sa John chapter 3, verse 16, no? For God so loved the world, gusto kong Tagalog sana, pero hindi ko ma-straight ang Tagalog. Okay, pakibasa. John 3:16. Pakibasa nga, sir. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos. Sapagkat Yan. gayon na lamang. Sige. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak Yun. upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Klaro, mga minamahal ko mga kaibigan at mga kapatid. Kaisa-isang anak ipinadala niya dito sa sanlibutan. Kahit sino na nagbili o nagtiwala o naniwala sa ating Panginoon, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sino po ang hindi papayag po dito? Siguro wala po sa atin. Lahat tayo ay payag na gusto natin buhay na walang hanggan. Pero ito na nga. Because of what? Of sin that we have inherited from the first parents po natin. At walang iba kundi si Adan at saka si Eva. Yun ang naging senaryo sa kasalukuyan. So, babasahin mo na lang mga Tagalog. Ni-mention na lang ako dito ng ilang mga talata para at least maliwanag para po sa ating lahat. Okay. Ang susunod na mga talata, ito po ay makikita po natin sa Aklat ng Juan,
Kapitulo 14, no? Ang mga bersikulo ay 1 hanggang 3. Sa akin sinabi kanina, darating ang ating Panginoon. Darating. Okay, pakibasa, Brother o Sir Izer. Huwag na kayong mabalisa. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ko roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirahan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirahan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Okay, salamat. Ano daw ang problema natin? Itong ating mga puso. Kaya nga sabi ng Panginoon bago siya umakyat sa langit, kayo ha, na aking mga alagada, huwag na huwag kayong magulimihanan. Ibig sabihin, huwag kayong matakot. Kasi ako na Panginoon, alam ko ang aking plano para po sa inyo. Pero ang problema, kayo po. Why? Because you have been with me, hindi pa rin ninyo ako kilalan ng buong buo. One of the disciples of Jesus Christ, sino yon? Si Tomas. Ay, ito naman si Tomas, to see is to believe. Gusto niya makita, oh, kung ikaw ang Panginoon, ipakita sa akin yung butas ng pako sa inyong kamay. Kita mo yan, mga kapatid? So, makikita natin kung ano ang kanyang paniniwala o tiwala sa Panginoon. Although na siya po ay kasama ang Panginoon. Kaya sabi ko dito, huwag magulumihanan ang inyong mga puso. Ako ngayon ay nandoon sa langit. Naghahanda ng ating pong matitirhan. Why? Because our citizenship is not here, but in heaven, mga kapatid. Yan ang ilalagay po natin sa ating pong pag-iisip sapagkat pangako po ng Panginoon sa mga makasalanan kagaya sa atin ngayon na tayo po ay nakikinig. Kaya, importante ito na mabigyan po natin pansin, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid. May isang istorya rin dito sa banal na kasulatan sa chapter 11 ng John. No, pakiprepare sa racer sa John 11:25. Pero bigyan ko kayo ng counting background po dito. Kasi si Lazarus ay merong dalawang kapatid. Sino ang anong pangalan? Marta at saka si Maria. So ngayon nagkasakit si Lazarus. At itong si Lazarus, nakatira doon sa Bethany. Nako, ang layo ang distansya from Jerusalem. Ay nandoon si Jesus. At may balita sa kanya na may nangyari sa kay Lazarus. Ilang miles yun? At least 2 miles ang distansya. Ang layo. Ilang kilometro ba yun? Ang 2 miles. Ang mga magaling sa mathematics. 3.2. Naku, may kalayuan din talaga. So, nagkasakit, namatay, at inilibing. Ilang araw na doon sa tomb? 4 ay sa kanilang kapanahonan noon, probably, hindi sila gumagamit kagaya nito na binabalsa mo. 15 days or di kaya 1 month. Si dating presidente ng Pilipinas, si Marcos, ako'y nakapunta doon. Nakahimlay doon naka-freezer. So, kontrolado na sa lamig. Kasi pag hindi makontrol, matutunaw yon. So siya ay, doon na. Sabi, ang senaryo, alam nyo, dapat hindi na pupunta doon si Jesus. Alam nyo, bakit ginawa ni Jesus? Kung ating susundan ang istorya, gusto ng ating Panginoon na nangyari yon, na namatay si Lazarus, na wala doon mismo sa kanya. Bakit po? Kasi marami po ang hindi naniniwala na kayang buhayin ng ang Panginoon ang isang patay. So, sabi niya, okay, this is good. Why? Because it gives glory sa ating Panginoon. So, pakibasa si Racer. 11 chapter verse 25. Ano sabi po diyan? Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Yon, napakaliwanag mga kapatid. I am the resurrection and the life.
kapag tayo po ay nakaranas ng kamatayan, sapagkat yan po ay pangako ng Panginoon, sigurado, buhay na walang hanggan. This is just temporary. Kasi kung babasahin po natin ang buong kapitulo, nako, ikinukumpara ng ating Panginoon ang isang patay sa natutulog na tao. Kaya pinuntahan, okay, pupuntahan natin, gigisingin natin. Pero namatay talaga, sabi sa banal na kasulatan, Lazarus is dead, or was dead, ang sabi ng Panginoon. Kaya umiyak siya. This is the first time na nabasa ko sa banal na kasulatan na umiyak si Jesus. Abay kanina doon si Engineer Christian John Corto. Ang daming umiyak ng mga batchmates niya. Kasi magaling sila daw lahat. Yung valedictorian nandoon, lahat sila ay nakagraduate na. Sila ang huling umuwi doon sa Campo Santo kasi mahal nila si Christian. At ito rin ang dahilan kung bakit umiyak si Jesus, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, sapagkat ang kanyang kaibigan, matalik na kaibigan ay pumanaw o namatay. But don't you know, mga minamahal kong mga kapatid, na narito ngayon na tayo po ay patuloy na sumusubaybay, tayo po ay patuloy na kumikilala sa ating Panginoon na nabayubay sa cross at bibigyan po natin yan halaga sa ating buong pagkatao sapagkat ang Panginoon ay mayroong pangako sa ating lahat, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid. Kumbaga, naluuyra ang ato Ginoo sa ato. Abang ganda talaga ang plano sa Ginoo sa kadausa sa ato mga kauturan. Ano pa? Okay. Dito tayo sa 1 Thessalonians or Corinthians, Sir Iser. Okay? So gusto ko itong share din sa inyo sapagkat ito po ay isang magandang istorya din. Kasi sa kapanahunan ni San Pablo, itong aklat ng 1 Corinthians, nung siya po ay nagsermon patungkol po sa resurrection ni Jesus Christ at yung pagbuhay ng mga tao na maguli, kini-question ng karamihan po dito. So, ang audience, mixed, may Greeks, Grigo, mayroong Hintil, lahat nandyan. Kaya, ang sabi ni Apostol Pablo, hindi po pwedeng ito ay aking itago. Kasi ang Panginoon talaga ay talagang seryoso sa kanyang plano sa mga tao. Although makaranas ng kamatayan, bagkos ay may buhay na walang hanggan. Okay. Pakibasa nga sa versikulo 3 muna. Chapter 15, 1 Corinthians. 15, verse 3. Sige, pakibasa. Verse 3. Gusto ko ang Tagalog eh. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin. Yun. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa sinasabi sa kasulatan. Yan. So, ating pong napakinggan ngayon, namatay ang ating Panginoon, mga kapatid. At gusto po nating sundan yan, sapagkat kung hindi po namatay, naku, napakadelikado. Ang ating pong pananampalataya, ang ating pong pag-asa, yung ating pong tinitignan sa unahan na magkaroon ng buhay na walang hanggan ay wala pong kabuluhan. Bakit po? Kung hindi po namatay o nabuhay na maguli ang ating Panginoon. Kaya very bold ang sabi ni Paul. Now, in verse 12, anong sabi po dyan? Verse 12. Pakibasa. Sige. Ngayon kung ipinapangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhay muli ang mga patay? Yan. Kita mo na?
Kino-question nila yung kapangyarihan ng Panginoon. But it has been what? It has been heard from the history of what? Of Lazarus. So bakit po idinidiin ng Panginoon? Kasi hindi nga naniniwala ang ibang mga tao. Now, banggitin ko ngayong gabi one of the scientists, mga kapatid. Ano ang sabi ni Plato? He doesn't believe when a person dies na hindi siya immortal. Ang paniniwala niya, ang paniniwala niya Plato, no? Kapag ang tao ay namatay, buhay pa rin siya. Yan ang kanyang paniniwala. But the Bible speaks in this particular chapter, 1 Corinthians 15, namatay nga. Kaya idinidiin ni Kristo. You see, so nakita ninyo ang senaryo po dito, mga kapatid. Malamang sa kasalukuyan meron ding mga paniniwala na gano'n. But let us be what? Let us be reminded sa mensahe na ibinigay ng ating pong Panginoon. Okay. In verse 51, sir, 51. Sige. 51. Sige, pakibasa. Sige. Verse 51. Isang hiwagang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Yon. Tutuloy mo. Tuloy. Sa isang sandali, Yon. sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta, sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling mabubuhay. Dito pa natin mararanasan ang immortality sa pagdating ng ating Panginoon. But right now, sa kasalukuyan, mortal pa tayo. Ibig sabihin, subject na magkakaroon ng kamatayan sa bawat isa. But when Jesus comes, ibibigay na niya yung immortality. Yung wala ng kamatayan, mga kapatid. Naalala nyo sa Facebook, yung promo nila, yung immortal? Aba, immortal. Ayun, sabi ko, ibang klase ito walang kamatayan. Mga kapatid, mga kaibigan, mararanasan po natin ang immortality sa pagdating ng ating pong Panginoon. So therefore, alalahanin natin sa aking sinabi at ilalagay po natin sa tama ang ating pong pagkilala sa Panginoon sapagkat darating siya, mga kapatid. Okay, dito po tayo sa second from the last na talata. Sa 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4, 6 to 8. So ano pong sabi po dito ni Paul sa kanyang sa aking assessment po dito, parang last farewell niya na ba? Or speech? Kasi naramdaman niya na iba ng aking nararamdaman ngayon. Anong gagawin ko? Anong sabi diyan? 2 Timothy chapter 4, 6 to 8. Anong sabi? Sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Yon. Ako'y mistulang isang handog na ibinubuhos sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Yon. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. At nanatili akong tapat sa pananampalataya. 8. Makakamtan ko na ang koronang nakalaan sa mga matuwid. Sa araw na iyon, ang Panginoon ay siyang makatarungang hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Yun ang napakaliwanag po dyan. Parang sinabi rin kanina sa akin ni Sir Bel, patungkol sa kay Bukbuk, nung siya po ay talagang naramdaman niya na kakaiba na yung kanyang naramdaman. Anong oras yun? Alas 2.
at ginising siya, o ito ay ibang aking pakiramdam, dalhin niya ako sa sa ospital. Alam na niya. Parang iba itong aking naramdaman Please, bring me in the hospital. At yun nga, ilang oras lang, no? So tayo ay, alam na alam po natin yan sa ating sarili. Dapat, sa ngayon po lang, atin nang bubuksan yung ating pag-unawa, yung ating buong laman ng ating mga puso, at yung ating tiwala sa Panginoon o pananampalataya. Sapagkat importante po ito natin pong madesisyonan sa tuwi-tuwi na. Ano ang last na verse o sa Bible? Revelation chapter 14 verse 13. Ito po ang last na na talata. Chapter 14 verse 13. Anong sabi po dyan ni John the Revelator? Anong sabi? Sige. So, pakinggan po natin mga kapatid at mga kaibigan. At narinig ko mula sa langit ang isang tinig na nagsasabi, isulat mo mula ngayon, mapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan. Yeah. At sinabi ng Espiritu, totoo nga, matatapos ng paghirap sapagkat kanilang ginawa, magpapatunay sa kanilang katapatan. Yun na. Ang word na mapalad. Blessed are the dead in Christ. Kaya mas maganda sa bawat isa na tayo po ay mamatay sa ating Panginoon. Ibig sabihin, there is an assurance kung ang Panginoon ay nasa sa atin. No? Mamatay man tayo, sigurado po ang buhay na walang hanggan na ibibigay ng ating pong Panginoon, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya ngayong gabi, atin pong napakinggan ang isang mensahe na nagpapaalaala sa bawat isa na dumating man sa buhay natin ang ganitong sitwasyon, there is still what? Hope na ibibigay ng ating Panginoon. I hope ngayong gabi tayo po ay muling nabuksan ang ating pong pag-unawa at ang ating tiwala sa Panginoon na hindi po magbabago sapagkat ang Panginoon ay mayroong panukala na tayo po ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan sa kabila po ng kamatayan. Isipin natin na mabuti, darating ang ating Panginoon. Salamat sa inyong pong pakikinig. Salamat na tayo po ay patuloy na sumusuporta sa nagluluksang pamilya na iniwan ni Brother Bokbok. I hope, and this is my fervent prayer, as long as we live, let us trust fully to Him o sa ating Panginoon sapagkat siya po ang may hawak ng ating mga buhay. God bless at sa muling magandang gabi, ito po ang aking dalangin. Amen. Kailan maibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan may hahayag kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. Kung ang araw ay lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay
lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung ang araw ay lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kailan pa? Tayo po ay tumayo sa ating pag-closing prayer. Dakila at mapagpala po naming Ama, maraming salamat na naging kapiling ka po namin. At sa pamamagitan ng inyong pong presensya ng banal na Espiritu, ay kami ay binigyan ng mensahe patungkol sa pag-asa na ibibigay ng aming pong Panginoon na nabayubay doon sa cross. Pinadala dito sa sanlibutan upang kami po ay paglingkuran at bibigyan ng kasiguraduhan at amin pong matanggap at matatanggap pa ang buhay na walang hanggan sa kabila po ng kamatayan. Sa gabi pong ito, dakilang Diyos amin ding dinadalangin ang pamilya na iniwan ni Brother Bukbok, ang mga relatives o kamag-anak na narito ngayon, na inyo pong palakasin, bigyan ng sapat na pag-unawa na kayo na aming Panginoon ay handang tumulong sa kapanahunan ngayon. Kaya puspusin nawa kami ng inyong pong Santong Espiritu, lalo na ang mga membro ng pamilya na iniwan ni Brother Bukbok. Pagpalain kaming lahat at salamat sa inyong pong pagtugon sa aming pong dalangin. Ito po ay aming pinasasalamatan na matanggap sa inyong pong bugtong na anak at aming pong tagapagligtas na si Jesus. Amen.